Magandang gabi sa inyo. 9:39 ang tumpak na oras. Ngayon po ay Miyerkules 22 ng buwan ng Enero, araw ng Baklaran. Ngayong gabi, ngayong araw. At hanggang mamayang oras ng gabi, puno pa rin ang simbahan ng Baklaran. Ganyan katindi ang mga Pilipino sa debosyon sa mahal na Birhen. Samahan niyo po kami. Ito po si Brother June Banag sa programang Dr. Love hanggang alas 11:30 ng gabi. At siyempre po tayo ay napapakinggan sa 105.9 sa Mega Manila, 106.7 sa Davao, 101.9 sa Cebu, 101.5 sa CDO. Ano yun? Cagayan de Oro City, di ba? 99.9 FM sa Dream Radio or MOC. At 107.9 Kabosas Radio, Tacloban. Kasabayan din po tayo napapanood sa True TV Channel 19 sa Signal TV. At syempre, huwag din pong kalimutang mag-subscribe sa ating mga social media accounts. Sa ating YouTube channel, maging sa Facebook, just search at True Network PH. At True Network PH. Pagbabalik po natin, ihahatid natin sa inyo ang mabuting balita sa araw na ito ng Miyerkules, 22 ng Enero. Pagkain pang-spiritual. Mga salita ng Diyos na nag-iiwan ng pag-asa, kapanatagan at kapayapaan. Pagkain pang-spiritual. Hango sa bagong tipan ng banal na aklat. Pagkain pang-spiritual. Narito ang ating pagkain pang-spiritual sa araw na ito ng Miyerkules 22 ng buwan ng Enero. Ang mabuting balita ay matatagpuan sa 3 kabanata ng Ebanghelyo sangayon kay San Marcos, talata 1 hanggang 6. Nung panahon yun, muling pumasok si Jesus sa sinagoga at naratnan niya ng isang lalaking patay ang isang kamay. Kaya't binantayan si Jesus ng ilang taong naroon upang tingnan kung pagagalingin niya ang lalaking iyon sa araw ng pamahinga para may maiparatang sila sa kanya. Tinawag ni Jesus ang lalaking patay ang kamay. Halika rito sa unahan. Tinanong niya pagkatapos ang mga tao. Alin ba ang ayon sa kautusan? Ang gumawa ng mabuti o gumawa ng masama sa araw ng pamahinga? Magligtas ng buhay o pumatay? Ngunit hindi sila sumagot. Habang tinitingnan ni Jesus ang mga taong nasa paligid niya, galit at lungkot ang nagbadya sa kanyang mukha dahil sa katigasan ng kanilang ulo. Bumaling siya sa lalaki at sinabi, "Iunat mo ang iyong kamay." Iniunat naman ng lalaki ang kanyang kamay at ito'y gumaling. Umalis ang mga Pariseo at nakipagsabuatan sa mga kampon ni Herodes upang ipapatay si Jesus. Kapatid, sa mga nagdaang araw ay tinatalakay sa Ebanghelyo ang araw ng pamahinga o yung tinatawag nating Sabbath. Hanggang sa ngayon sa Israel, kung tayo magagawi sa Israel, ay talagang ino-observe pa po ng mga Hudyo sa Israel ang Sabbath. Paglubog ng araw ng Biyernes hanggang paglubog ng araw ng Sabado, ito ang pinaka sagradong bagay sa kanila, sagradong araw, ang araw ng pamahinga. Na minsan ay nawawala na ang tunay na kahulugan. Kung tutuusin natin, binago ng Panginoon kahit sa Ebanghelyo kahapon ang batas na ito na ginawa ni Moses na bahagi ng Mosaic Law. Binigyan diin ng Panginoon ang kahalagahan ng tao. Hindi ginawa ang tao para sa batas.
ginawa ang tao, ang batas para sa tao. Kahit na araw ng pamahinga ay may magagawa tayong mabuti sa kapwa. At makikita at maisasalarawan sa atin ang larawan ng Diyos, bakit hindi natin gawin? Mapupunan natin kung tayo magtutungo sa Holy Land, lalong-lalo sa Israel, na kapag lumubog na po ang araw sa araw ng Biyernes, sunset ng Friday, hanggang sunset ng Saturday, wala na pong Hudyo na nagluluto, wala nang Hudyo na mga naglalaba, wala nang Hudyo na kumikilos. At ang buong maghapon ay nakalaan sa pagdarasal. Wala nang ginagawang iba. Binibigyan din ng Panginoon ng kahalagahan ng tao over the laws of Moses. At ito ang mahalaga. Makita at maisalarawan ang tunay na larawan ng Diyos sa katauhan ng bawat isa. Kapatid, ito ang mabuting balita ng Panginoon. Pagkain pang-spiritual, mga salita ng Diyos na nag-iiwan ng pag-asa, kapanatagan, at kapayapaan. Pagkain pang-spiritual, hango sa bagong tipan ng banal na aklat. Pagkain pang-spiritual. Oras natin 10 minuto bago mag-alas 10 ng gabi. Miyerkules ngayon, so ang ating mga itatampok na awitin ay mga inspirational songs. Mga awitin na magbibigay sa atin ng drive para pansamantala ay manahimik at pagnilaya ng mga nagaganap sa ating buhay at sa ating kapaligiran. No? Abangan natin ang mga musika na ating itatampok sa ating programa na magbibigay sa atin ng inspirasyon para muli nating maalaala ang Diyos at tingnan natin ang ating relasyon sa tao at sa Diyos. At sa bahaging ito ng ating programa, tunghayin natin ang ating Pez to Pez, hirit ni Dr. Love. Ito po ay hango sa isang programa sa TV5 na sumasa inyo mula Lunes hanggang Biyernes, alas 4 hanggang alas 5 ng hapon na pinamagatang face-to-face harapan. Ito po ay pinangungunahan ng batikang broadcast journalist na si Corina Sanchez Rojas. At syempre kasama natin dyan ang harapan tagapayo, sina Attorney Lorna Kapunan, Dr. Camille Garcia, at ang inyong lingkod, Brother June Banag, ang Dr. Love ng 105.9 True FM. At kung nais po ninyo magkomento, maaari po kayo magpadala ng mensahe sa Dr. Love Facebook Messenger o kaya po ay mag-comment sa ating live stream. Pwede rin po kayong tumawag sa ating hotlines. Ang ating bilang ng telepono na pwede nyo tawagan ay 8689-3289 at 8689-3290. Panoorin po natin ang ating episode ngayong gabi, tampok na episode sa ating Pez to Pez, hirit ni Dr. Love, pinamagatang Yumaong Kinakasama Ko, Saklolo. Narito. Ito na ang nasuntok ng kanyang hipag sa halagang 680 pesos. Ano ba yan? Connie, humarap ka na. Connie, ano naman ang nangyari? Mga kababae ninyong tao, nagsusuntukan kayo. Ngalakal po ako, nagbabalat po ako ng tanso, lumapit siya po, tumulong siya sa akin. Pagkatapos po, pagbalat ng tanso, binibenta ko po. Halagang 680. Hindi ko naman akalain po nga siya. Umahabol sa bintahan ko halagang 680 po. Bakit? Kasi? Kasi po, yung pera na po, ibibili ko ng gata sa apo ko, pagkain namin po. Wala nang iba po naghahanap buhay. Di lang ako po. Okay. Tapos po, ayun na, sinusuntok po ako sa mukha.
Itinrabaho mo yung 680 Opo. pesos, pero pinipilit ka niya na maghati kayo. Opo. Yung tanso na yan, ang balita kasi namin, Ryle, tsaka Tuesday, si Negra daw ang nagbalat. So, kumbaga, tumulong daw siya sa sa... Tanso, pagbalat po. O sa pagbabalat, wala ka namang binabanggit. Binabalat po. Siya Nagbabalat po nagbabalat. ako. Tumulong lang po siya sa akin. Okay. Parati ba siyang tumutulong sa'yo o yung isang beses lang? Isang beses lang po. Isang Tumulong. beses. Ito yung beses na nung kumita kang 680, akin na lang yung 340. Sabi niya. Opo. O ayaw mong Hindi ibigay. ko ibigay po kasi po, ang dami kong magbayad pa ako ng tubig po, magbayad pa ako ng ilaw, panggastos pa namin ang araw-araw. Wala na, hindi tanong na mo? ako nagbibigay sa kanya. O bakit daw siya bakit mo daw pinatulong? Hindi ko po pinatulong, kusa siya, tumulong siya po. Ah. So kumbaga, parang hindi mo naman kailangan ng tulong niya. Hindi ko kailangan tulong. Kusa siya, tumulong sa akin. Noon pagkatapos ng pagbalat po, ayun, sabi ko, nabenta ko ng yung taso halagang 680. Pagkatapos po, nanghihingi sa akin, paghati sa akin. Hindi mo ba pwedeng bigyan kahit 100? Paano ko ibibigay po? Kasi kulang pa sa amin. Sa amin lang po, kulang po. Yon ang problema kapag Hindi ko naman kabuhayan. nakalain po nga, ganyan pala siya tumulong o makipaghati sa kita ko po. Yun na nga yan. Hindi ko akalain po nga So ganyan ngayon, pala. ang ibig sabihin, hindi na pag-usapan na naman. Opo. Hindi na pag-usapan na mabuti na, oy, bakit ka tumutulong dito? Wala akong ibabayad sa'yo, ha? Ganon, di ba? Hinayaan niyang matapos eh. Paano nagkasuntukan? Nagkasagutan kami. Galit na galit sa akin. Bigla niya ako sinuntok. Ay! Hindi man ako bantay. Okay. Totoo ba na sinuntok siya? O ayan ang ating ebidensya, Ryle. Ang ating mesa ng ebidensya ang magpapatunay na ito ang pekas sa kanyang noo. Halos malapit sa mata. Ayun. Okay. Na nagkaroon siya ng, parang black eye. Pasa po. Pasa, parang pasa, Black eye talaga po. Parang black eye. Ayan pa rin yun. Opo. Ah, so kailan lang nangyari yan? Oo nga, nangingitim nga yung mata mo. Kailan nangyari yan? Noong nakaraan linggo pa po. Ayun. Yan ang panig ni Connie. Ang sumuntok kay Connie dahil sa kalakal na tanso. Eto na siya. Panig naman niya, Negra, humarap ka na. Ito ang ngayon. Galit na ako sa'yo! O, tapos na ang suntukan. Wala nang abutan, ha? Wala nang abutan. Halika. Okay, tama na yan. O, tama na. Tama na. Hindi niya pa kasi narinig yung panic ko eh. Galit ko sa'yo! Okay. O, sandali lang. Tama na. Abutan, ha? Wala nang abutan. Kinukunan na ng blood pressure itong si Aling Connie. Anong blood pressure niya? Okay naman? Ito na po ang sinasabi ko. Alam nyo, yung galit, ha, makinig kayo sa akin, yung galit, Aling Connie, pag inalagwa natin ang galit ng sobra-sobra, dyan na matatapos ang buhay mo. Di ba? Totoo yan, ha? Hindi mo masasabi kung kailan ka talaga susukuan ng puso mo dahil sa galit. Kalma na lang po tayo niya, may. Oo. So ano naman, okay naman, medyo mataas. Medyo mataas. Ayan, kalma lang tayo. Meron akong maintenance dyan kung kailangan mo. Medic natin meron naman. Okay. Pangangalakal ng tanso ang naging mitya ng kanilang away. Talagang tumulong ka sa kanya nung araw na yon. Nakita ko siya. Ngayon, sabi ko, Connie, tulong ako kasi walang gatas yung anak ko. Sabi ko gano'n sa kanya. Sabi niya, sige, basta tulungan mo ako. Ma'am, ang layo pa ng yung tanso, tinatali ko pa doon sa bakod ng kapitbahay namin. Ginanyan ko para hilahin ko ng ganyan. Para bigyan din niya ako. Pero hindi ko naman sinabing hati, wala. Kung ano lang yung kayang ibigay niya sa akin, bukal naman yung sa loob ko. Kasi ang hirap kaya
balat ng tanso. Kasi bawal sa amin masunog eh. Bawal ang sunog, di ba? Siya 3 ang anak. Ako, 6 ang anak. 6? 6 ang anak. May ginagatas ako, 5 ang pinag-aaral ko. Nung araw na yun, walang trabaho ang asawa ko. Nakiusap ako sa kanya kahit panggatas lang. Sabi niya, oo. Pagdating nandyan yung pera, hindi niya ako binigyan. Siyempre, masama rin sa loob ko yun. Di ba? Para paano naghihipag ko siya kahit hilaw. Bigyan din niya ako kung iniisip din niya ako, di ba? Yun naman yung akin. Well, pareho naman kayo nangangailangan. Parehas no? kami. Pareho lang Kaya kayo. nga tinulungan ko rin siya. Yes. Pero ang importante dito ay may usapan pala kayo. Wala kami usapan, ma'am. Bigla lang siya lumapit po, ma'am. Hindi ko kailangan tutulong sa... Hindi ko kailangan ang tulong niya, ma'am. Huwag ka sinungaling, Kunti lang Connie. ang tanso ko. Wala ko sinabi. Sinungaling ka. Pinakain mo pa nga ako ng almusal eh. Almusal lang. Yun lang. Paano napunta sa suntukan? Yun, nabanggit na nga yun sa, sa SS nga. Sa Kumbaga, SSS. naisumbat niya rin na ano ako, nasaktan ko siya. Okay. So, Dr. Love, sino ba dapat ang magpakumbaba? In this case, ako may sagot ako dyan, pero what about you? Pareho sila na magpakumbaba. Mahirap gawin yon na magpakumbaba. Dahil pag nagpakumbaba ka, may kinikilala ka na kahinaan mo. No? Pero ando ng solution doon. Kay Connie, alam mo, Connie, kailangan siguro yung to mellow down. Mapag-uusapan ninyo yan ng mahusay. Huwag masyadong matapang kasi simula pa lamang ng programa masyado kang agresibo. Wala kayong mararating, maniwala kayo. Wala kayong mararating sa init ng ulo nyo. Mag-slow down and calm down at pag-usapan yung mabuti. Tandaan mo, ang nakapirma sa death certificate ay yung hipag mo. At siya lang ang pwedeng mag-share sa'yo kung meron siyang compassion na sinasabi ko. Ano ba sa Tagalog ng compassion kasi? Basta, hanapin nyo na lang yun sa Malasakit. dictionary. Malasakit. Kung may malasakit siya sa'yo, maibibigay niya, maisishare niya yun sa'yo. Pero paano niya maisishare sa'yo kung nakikita niya nagsusugal ka? Naghihirap na nga ang buhay mo, meron ka pang pang-tong eats, di ba? Parang walang logic. So, yung sa inyong dalawa, mapag-uusapan natin ang maganda yan. Before the end of the day, I promise you, with Ate Coring, masasettle lahat yan. Parang meron na namang gustong paturingan si Dr. Love na mag-aabono dito. Alam mo, one of these days, sisingilin ko kayo. Papunta na doon. Ito total ko lang, lahat ng mga naabono ko na. Si Dr. Love daw po magpipresenta today, this episode. Wow! Okay, tingnan natin. Yun. Anyway, yun ho talaga di ba? Kinakailangan lang talaga to humble ourselves. Hindi man kasi makukuha yan sa Hindi yan makukuha sa away at tapang. Pero ang malinaw na malinaw dito, kapag pera ng pinag-uusapan, nasisilaw na tayo, lalo kung hawak na natin yung pera. Pag ipinapangako pa lang yung pera, maaaring, may compassion. Bayaan mo, sige, magsishare ako sa'yo. Basta nakuha natin yung perang yan. Pag nahawakan na ang pera, dyan na, nababago na ang lahat. Nagiging greedy na tayo. Ngayon, eto masama. Yung kanyang ka-live-in, hindi asawa ha, yung kanyang ka-live-in na kapatid nitong nakaaway niya na humihingi ng 100 pesos lang na share doon sa 680 pesos na kinitan niya. Nakatulong niyang nagbalat ng tanso. Siya ang nakapirma sa death certificate sa SSS ng kanyang kapatid. Meaning, sabi ng abogado, siya lamang ang pwedeng kumuha ng pera sa SSS. Paano ngayon pag nakuha niyang pera? Mas malaki doon sa 680 pesos na ipinagmamalaki mo na itinago mo. See? Minsan, yung pagkagahama natin, nagbubunga ng hindi maganda.
Babalik ko tayo, oras natin, ganat na ang 1 minuto makalipas ang alas 10 ng gabi. Maraming salamat, 17 minuto makalipas po ang alas 10 ng gabi, Miyerkules ng gabi ngayon. Kayo po ay nakikinig sa palatuntunang Dr. Love Radio Show. Kasama niyo po si Brother June Banaag hanggang alas 11:30 ng gabi. Ang programang ito ay sumasa inyo po mula Lunes hanggang Biyernes dito po sa 105.9 True FM. Alas 9:30 hanggang alas 11:30 Lunes hanggang Biyernes. At syempre ho, meron tayong bahagi dito ng pagtunghay natin sa liham kasaysayan. At kung sakaling meron po kayo mga kasaysayan o mga istorya ng buhay na gusto nyong ibahagi sa ating mga tagapakinig, maaari po ninyong ipadala yan sa ating programa. Ihanapin lamang po ang Facebook page ng Dr. Love at pwede po ninyong ipadala yan at bibigyan daan po natin. Ilagay lamang po ninyo ang inyong pangalan at ang inyong contact number or po pwede kayong tumawag sa ating mga hotlines sa 8689-3289 at 8689-3290. Narito ang ilan sa mga nagpadala ng mensahe sa programa natin. Batiin lamang po natin si Gerald Monteclar na buwabati po ng magandang gabi buhat sa lungsod ng Makati. Hindi ho pa iiwan buhat naman sa San Pedro Laguna si Yek Lopena. Lori Feria Flores, buwabati ng magandang gabi buhat sa Pasay City. Alani Hungko ng Kuwait. Si Alani Hungko ay buwabati ng magandang gabi. Adela Ahone na matagal na ho nating tagapakinig sa programang ito. Buhat siya sa Finland ay buwabati ng magandang gabi sa buong Dr. Lovers na nakikinig sa atin ngayon and happy blessed Wednesday po. I miss you, Dr. Love. I miss you too, Adela Ahonen. Si Helen Padida Sario ng Muntinlupa, nagpapacheck ng attendance. Rodolfo Cruz. Isabel Dulay ng Pangasinan. Au Bautista David ng San Pedro, Laguna. Alan Baladia. Mujivi Ugzalan Man. Maganda yung pangalan niya, ha? Angelita Banataw ng Pateros, magandang gabi. Francis Anthony Gador ng Antipolo City. Chato Sakluti, Lance Abelion. Happy midweek, watching from Sampaloc, Manila. Si Marvin Zandro Riabad ng North Caloocan, hindi papaiwan yan. Gayun din si Roel Malvar Crisostomo, listening here from the City of Dreams, Paranaque. Kala ko pa sa yun, Paranaque pala yun. Si Lina ho ng Plaridel, Bulacan, Sherry Picho ng Seattle, Washington, Evelyn Fortunado, Julieta Sugita ng Cabiao, Nueva Ecija, at Carmelita Daya ng Baguio City. Aba, Baguio. E di batiin natin si Mariví Viola ng Baguio na nagpakabit pa ng signal cable para lamang po makapakinig sa ating programa at mapanood tayo. Magandang gabi rin kay Elizabeth Villa Gonzalo ng Makati at Myra Bulisay Lee at Roy Bulisay ng Quezon City. Now, doon sa mga nagtatanong, I think it's going to be on the 27th of January ang pagdaraos po ng ika-33 anibersaryo ng Santo Niño de la Providencia. Kung natatandaan po ninyo, naging panauwi natin dito yan. Santo Niño de la Providencia. Ito yung imahe ng Santo Niño na for several years, 33 years, ay tumutuloy yung langis sa kanyang katawan. At nakita nyo yan sa programa natin. Ang kafiestahan po niya ay gaganapin sa January 27. May novena na po na ginaganap ngayon. At ang activities sa kanilang lugar sa Aurora P1 Street, dyan po sa BF Resort Village sa Las Piñas. Alas 8 ng umaga on January 27, meron pong gaganaping Thanksgiving Mass sa festival grounds doon sa harap ng chapel ng Santo Niño de la Providencia. Alas 10 ng umaga,
Veneration and Healing. 1:30 merong motorcade. 3:00 ng hapon ang fiesta con celebrated mass na gaganapin sa Mary Mother of the Church Parish. Diyan po sa BF Resort Village. And 4:30 ng hapon ang prosesyon ng Santo Niño de la Providencia. Inaaniyahan po kayo ng ating kaibigan na si Lorna Gonzalez. Good evening and happy listening sa ating kaibigan Dr. Joey Sinchoko. Sabi ni Dr. Joey Sinchoko, nakakalungkot na problema. 680 pesos lang pinag-aawayan. Pero may mga politiko dyan, bilyon-bilyon na ang nananakaw sa gobyerno natin. Hindi pa nasisiyahan. Iba naman yung politiko yon. Hindi naman siguro lahat, di ba? Merong mangilan-gilan na mali... Meron ba? O siya, sige na nga. Oo, merong mangilan-gilan na malinis. Diyos ko, ang bansa natin, kaawa-awa. Talaga. Pumunta ka sa airport, mapapahiya ka sa mga turista natin. Pumunta ka sa airport, mapapahiya ka sa mga turista natin. Pagbaba mo pa lang sa aeroplano. Paglabas mo dun sa tube. Nakakahiya na talaga. Magandang gabi kay Giorgio Serafica at ang kanyang Mama Emma na ngayon po nakikinig sa ating programa. Magandang gabi sa inyo. Maraming salamat. Ang kaibigan natin si Boy Samson. Thank you so much, Boy. Thank you. We have 24 minutes after 10. Sabi ni Marvin Zandro Riabad, may usapan naman pala sila ni Connie. Mukhang nanlamang lang si Connie at mas mukhang maayos kausap si Negra. Pero sana magkaayos sila. Well, alam mo, hindi ko masisi si Connie. Sa kanya, malaking bagay ang 680 pesos. Kagaya ng sabi ko, kapag napangakuan tayo ng pera, pag wala pa ang pera at ipinangako pa lamang yan, very, very generous tayo. Huwag ka mag-alala, bibigyan kita. Di ba? Yung mga tumatanggap ng pensyon, mga tumatama sa wedding, di ba? Pag nalamang tumama sa wedding yan, huwag ka mag-alala. Pag nakakuha ko, bibigyan kita. Babalatuhan kita, maniwala ka. Pero pag dumating na yung pera at hawak na yung pera, nagdadalawang isip na. Nagdadalawang isip na kung isi-share niya yung kanyang biyaya na yan. Iba pag nandiyan ang pera, nakapagpapabago ng kaisipan. Hindi ba nga, meron tayong isang naging panauhin sa face-to-face, taga-Montalban yata yun. Wala nang ipin. Siguro ang edad niya mga 50 mahigit na. 50 mahigit na at inamin naman niya na ang kanyang trabaho sa gabi nagpopokpok. Ano yung nagpopokpok? Nagbebenta ng laman. At kung maningil siya, mataas pa ha? Mataas pa ang presyo. Sabi ko nga sa kanya, sorry pero yung real talk lang, real talk. Sa itsura mong yan, hindi kita babayaran kahit 50 pesos. wala ka nang kangipin-ngipin Di ba? Miski gamitin mo yan, wala nang dahil pag pera na nagbabago na ang pananaw ng tao. Sabi nga nila, parang utang din yan. Ang sabi, magbabayad kapag nagkapera. Pero kapag hawak ng pera, hindi na makakabayad. Kanina, yung taping namin kanina. Nakita mo ba yon, Mike? Taping namin kanina, yan. Tungkol sa utang. Ano nangyari? Yung isang lalaki na nagpautang doon sa isang nagtitinda ng barbecue. Siyempre, matagal na yung utang Hindi siya nababayaran. Sinisingil niya. Puro pangako, puro pakiusap. Naubos na ang pasensya nitong lalaki. Nagsimula na siyang, actually,
yung gay siya, gay. Oo. Nagsimula na siyang magtatalak. Diba? Nagtaas na ng boses ng paniningil. At ngayon, naggalit naman sa kanya yung may utang sa kanya na hindi makabayad. Ilang buwan na rin hindi nababayaran yung utang. Ngayon, tuwing dadaan itong lalaki nagpautang doon sa kanyang tindahan ng barbecue, inamin naman niya na yung usok ng barbecue talagang pinapaypayan niya para mapunta doon sa lalaki na pinagkakautangan niya. Bakit? Kasi naiinis siya, sinisingil siya. Anong sabi kanina? Babayaran kita pag nagkapera ko. Kailan yun? Kailan yun? Kailan ka magkakapera? Hindi mo naman sinabi sa akin yan nung nangungutang ka. Diba? Kung nangungutang ka, sinabi mo yan, babayaran kita pag nagkapera ko, baka hindi kita pinautang. Diba? Ganyan Pag hawak ng pera, nababago na. Sabi nga ni Greta Arce, ito na naman si Greta Arce. Dr. Love, ang patakaran ko, once nangako ako, talagang iluluwal ko ang pangakong tulong. Huwag mangako kung wala kang maibibigay. Word of honor, prinsipyo yan. Totoo yan. Minsan nga, Greta, pag hawak ng pera, di ba? Pag hawak ng pera, wala nang prinsipyo. Ganyan Ito na hawak ko na Ba't bibigay ko pa sa'yo? Di ba? Oras na natin, 29 minutes after 10. Umawit ng 34 ang tumpak na oras. Magandang gabi at batiin natin ng happy listening ang ating kaibigan, mag-asawa ni Brother Ed at Sister Esther Tiu ng Quezon City. Mga naging pilgrim po namin ito sa Holy Land some years back. Binabati natin ang magandang gabi at happy listening. Ang ating kaibigan si Jappy Castro na palagi nakatutok sa programa natin. Chef Jesse Sinsioko, good evening and happy listening to you, my friend. Kanina po, nire-review ko itong liham kasaysayan na napakagandang talakayin. Ito ay padala po ni Catch ng Novaliches, Quezon City, 34 anyos. Sa itsura ng kanyang liham kasaysayan ay mukhang dumadaan si Catch sa matinding pagsubok ng buhay, no? At namatay yung kanyang anak, namatay yung kanyang nanay, Ang kanyang pinoproblema ay parang gusto na niyang bumitaw sa kanyang pananampalataya. Bakit? Tinatanong niya. Bakit siya dumadaan sa ganito? Bakit ang dami dyan ng mga wala namang pananampalataya pero nabubuhay ng, nga naman, di ba? Bakit ang dami dyan mga politiko na mga nagnanakaw ng pera ng bayan na hinahatulan ng hukuman natin? Di ba? May isang politiko dyan na hinatulan ng hukuman ng Sandigang Bayan na guilty. At pinababalik sa kanya yung ilang milyon ba yun? Ilang milyong piso na deposit sa kanyang account sa bangko. Sabi niya, hindi ko naman alam yun. Dineposit sa account ko. Pinababalik sa kanya sa Kabanang Bayan. Hanggang ngayon, hindi pa niya ibinabalik. At nakaposisyon na naman itong politikong to. Diyos ko naman. Samantalang itong mga mahihirap na mga kagaya nitong si Catch, naghahanap buhay ng patas, walang ninanakaw, lumalaban ng patas, pero bakit dumadaan sa ganyan mga pagsubok? Di ba? Sakali man po na meron kayong ganitong klase ng problema o kasaysayan sa buhay, maaari po kayong magpadala ng inyong liham kasaysayan sa ating programa. Kung ito man ay kwento ng tagumpay o kwento ng problema ng pamilya, pag-ibig o ano paman, bibigyan daan po natin yan sa ating programa. Isend lamang po ninyo ang inyong liham kasaysayan sa Dr. Love Facebook page at ilagay po ang inyong pangalan at ang inyong contact number. Pwede rin po kayong tumawag para sa ating live counseling
sa 8689-3289 at 8689-3290. Maya-maya po ay bibigyan daan ko itong liham na ito ni Catch ng Novaliches, Quezon City upang ang mga tagapakinig natin ay makapagbigay ng kanilang opinyon o mensahe kung ano ang gusto nyong ibigay na mensahe para mabuhayan ng loob itong si Catch sa kanyang katayuan ngayon. Maaari kayo magpadala ng inyong mensahe o opinion or whatever sa ating programa. Hanapin lamang po ninyo ang ating Facebook page ng Dr. Love at pwede kayo magpadala dyan ng inyong mensahe. No? Ilagay lamang po ninyo sa Facebook page ng Dr. Love ang inyong mensahe at ang inyong pangalan at contact number. Bibigyan daan po natin sa ating programa. We still have 21 minutes bago po mag-alas 11 ng gabi. Narito ang awitin ng Bukas Palad, pinamagatang Humayot Ihayag. Humayot Ihayag, ginawit sa atin ng Bukas Palad Music Ministry. 42 minutes after 10 o'clock, narito ang liham kasaysayan, tampok ngayong gabi sa palatuntunang Dr. Love Radio Show. Maaari po kayong magpadala ng inyong mensahe or opinion or whatever reactions sa liham kasaysayan na ating itatampok ngayon. Maaari po ninyong ipadala ang inyong opinion or mensahe or whatever message na gusto nyong ibahagi dito sa ating letter sender. Ipadala po ninyo, hanapin lamang po ninyo ang Dr. Love Facebook page at doon po ninyo ipadala ang inyong mensahe. At ilagay lang po ninyo ang inyong pangalan para makilala ho natin kayo, okay? Narito ang liham kasaysayan na ating tampok sa gabing ito. Dear Dr. Love, good evening po sa inyo at sa lahat ng inyong tagapakinig. Itago niyo lamang po ako sa pangalang Catch. Mula po ako sa Novaliches, Quezon City, 34 anyos po ako. Dr. Love, gusto ko lang po sanang humingi ng payo sa inyo. Nahihirapan na po kasi ako at ang pakiramdam ko po kasi sinusubok ako ng langit. Isa po akong single mom, namumuhay ng payak, kasama ang aking nanay. Dr. Love, mayroon po akong 2 anak at sila ang buhay ko. Wala po kaming ginawa ng aking nanay kundi ang magtrabaho at magsimba. Parehos po kami ng aking ina na tindera sa palengke. Mahirap man ang buhay na iraraos namin basta magkakasama kami at walang nagkakasakit sa aking mga anak. Dr. Love, ang hindi ko maintindihan, bakit naman sunod-sunod na dagok ang dumating sa aming buhay? Ang anak kong panganay, namatay po 2 taon na ang nakararaan. Hindi ko po kasi nagawa ng paraan ang kanyang sakit. Nagkaroon po siya ng leukemia. Napakasakit po noon sa akin pero sa kalagitnaan ng pagluluksa ko, ang nanay ko naman po ang binawi sa akin. Sa sobrang busy ko sa pag-aasikaso sa aking panganay na anak sa kanyang sakit, sa paghahagilap ng pera at sa paglalabas-pasok sa ospital, hindi ko napansin na ang nanay ko'y may iniinda na rin pala. Hindi rin po nagsalita sa akin ang nanay ko, siguro dahil ayaw niyang sumabay sa mga problema namin. Ang sakit-sakit, Dr. Love, sobrang dikit sa nangyari. Kung tutuusin, ayoko na. Para bang gusto ko na lamang sumama sa kanila. Sobrang sama ng loob. At dahil sa mga nangyari, dumalang ang pagdarasal ko at hindi na rin bumisita o pumasok sa simbahan. Sa isip-isip ko, bakit naman yung iba na halos walang pananampalataya,
Hindi naman ganito mga pagsubok at mukhang mas masaya ang buhay. Bakit kami, Dr. Love, kami na loyal sa Panginoon? Namumuhay ng sinusunod ng mga salita, nakakaranas ng ganito. Ngayong taon, Dr. Love, hindi ko na talaga kaya at gusto ko nang masagot ang mga katanungan ko. Bakit kami? Bakit ako? Bakit grabing pahirapan naman ito? Alam niyo po, Dr. Love, ang anak ko naman po ngayon ang may sakit. Siya ang dahilan kung bakit kahit ayoko na, kailangan kong magpakalakas dahil kailangan pa niya ako. Gusto kong muling umiyak sa Diyos at magtanong, bakit naman ganito ang buhay na binibigay niya sa amin? Pero hindi ko po alam kung karapat-dapat pa ba akong dumulog sa Kanya sa kabila ng mga pagdududa kong nararamdaman sa Kanya nitong mga nagdaang panahon. Dr. Love, ano po ba ang magandang gawin sa panahong gumegewang-gewang na ang aking pananampalataya? Maraming salamat po. Umaasa pong inyong mapaliliwanagan. Gumagalang Catch. Matapos yung marinig ang kanyang kasaysayan, ang pagkamatay ng kanyang anak. Ang pagkamatay ng kanyang ina, ang patuloy na paghihirap niya at tila pagkawalan ng kanyang pananampalataya. Ang pagtalikod niya sa simbahan, kawalan ng panahon para magdasal at ngayon may karamdaman din yung kanyang natitirang anak. Bakit nga naman parang tinitikis ng tadhana ang kanyang buhay? Bakit nga naman siya na nagpipilit na maging isang mabuting anak ng Diyos at magsabuhay ng mga salita ng Diyos ay dumadanas ng ganitong paghihirap? Samantalang maraming mga mayaman dyan na mga nagnanakaw sa kaban ng bayan na parang napakaganda ng kanilang mga buhay at wala silang suliranin o walang problema. Paano nyo mabibigyan ng justifikasyon ang mga katanungan ni Catch? Maaari kayong magpadala ng inyong mensahe sa ating programa. Hanapin lamang po ninyo ang Dr. Love Facebook page at ipadala po ninyo sa Messenger ng ating Dr. Love Facebook page ang inyong mensahe kay Catch. Or maaari kayong tumawag sa ating mga hotline sa linya ng ating mga telepono. Maaari kayong magbigay ng inyong pahayag para mabuhayan ng loob at mabigyan ng pag-asa ang mga taong nakikinig ngayon na dumadaan sa pagsubok tulad ni Catch. Pwede kayong tumawag sa 8689-3289 at 8689-3290. Bago natin tuluyang balikan ang kasaysayan ni Catch at ang inyong mga opinyon at mensahe, para doon sa mga nawawalan ng pag-asa, para doon sa mga may karamdaman na hanggang sa ngayon ay tila malayo pa ang kagalingan. Sa mga taong may karamdaman at wala ng perang magamit para maipa-ospital ang kanilang mga pasyente at unti-unting nawawalan ng pag-asa. Narito ang panalangin para sa kagalingan kay Santo Padre Pio na nais naming ibahagi sa inyo. Ang panalangin para sa kagalingan kay Santo Padre Pio. Panalangin para sa kagalingan kay Santo Padre Pio. Sa sandaling ito ng inyong panalangin, damahin niyo ang presensya ng Diyos. Ang presensya ng Diyos Ama, Anak at ng Espiritu Santo. Damahin niyo ang presensya ng Diyos Anak, ang bugtong na anak ng Diyos, nagkatawang tao tulad mo. Buksan ang iyong puso
Ilahad sa Diyos ang lahat ng iyong mga sugat, ang iyong mga pangangailangan at mga hinaing. Kasama ng iyong mga sugat sa puso, ng iyong mga pagdurusa at ng iyong mga pangangailangan. Ilarawan mo sa iyong isipan na ikaw ay nakatayo sa harap ni Padre Pio. Mahal kong Padre Pio, ngayon ay lumalapit ako sa iyo upang isama ang aking mga panalangin sa libu-libong mga panalangin na iniaalay sa iyo araw-araw ng mga taong nagmamahal at nagdedebosyon sa iyo sa buong daigdig. At dahil sa iyong pakikipagkaibigan sa Panginoon, dahil sa iyong pakikiisa sa nakapakong si Jesus, binibigyan niya kami ng kagalingan sa pamamagitan mo. Kaya ngayon ay hinihingi namin sa iyo ang kagalingan at kapatawaran. Jesus na nakapako, samantalang pinagninilayan namin ang mga sugat sa kamay, sa paa at sa tagiliran mo. Hindi lamang namin ginugunita ang dugo na tumagas sa iyong katawan sa gitna ng kirot, hapdi at pasakit. Amin ding pinagninilayan ang iyong ngiti at saya, at ang hindi nakikitang liwanag ng kabanalan at ang bango ng matamis at mga sariwang bulaklak na samyo ng kabanalan. Nakikiusap ako sa iyo na tulungan mo ako sa aking kahilingan at pangangailangan. Pansamantala tayong manahimik at banggitin ang ating mga kahilingan. At habang ipinakikiusap ninyo ang inyong mga kahilingan kay Padre Pio, mag-antanda kayo ng krus. Basbasan mo ako at ang mga mahal ko sa buhay sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Panalangin kay Santo Padre Pio. O Diyos, ipinagkaloob mo kay Padre Pio ng Pietrelcina, isang paring Cappuccino, ang dakilang pribilehiyo na makibahagi sa natatanging paraan sa paghihirap ng iyong anak na si Jesus. Ipagkaloob mo sa kanyang pamamagitan na matanggap ko ang katugunan sa aking mga panalangin. Ngayon ay banggitin ninyo ang inyong mga kahilingan. Na buong puso kong ipinagkakatiwala sa iyo. Subalit, higit sa lahat, bigyan mo ako ng biyaya na mabuhay ng naaayon sa kamatayan ni Jesus at ng kanyang muling pagkabuhay upang ako'y makarating sa kalwalhatian ng kanyang muling pagkabuhay. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo. Amen. Miss Sugar ng Pampanga na gustong magbahagi ng kanyang opinyon at mensahe para kay Catch na nagpadala ng kanyang liham kasaysayan. Magandang gabi sa iyo, Sugar ng Pampanga, and welcome to Dr. Love. Magandang gabi po, Brother June. Napakatagal na natin hindi nagkausap, Brother June. Oo, matagal naming na-miss ang boses mo. And nabuhayan ako ng loob dahil nandyan ka pa. At sabi ko, ay may makakatuwang ako na magbibigay ng kanyang opinion dito sa kanyang kasaysayan ni Catch. Of course, Brother June. And huwag niyo kalimutan na sa mga panahong hindi ako nakakatawag, nakikinig pa rin po ako.
Marami lang talagang trabaho. Salamat ng marami sa iyo, Sugar. What can you say? Si Catch is listening to us right now from Novaliches, Quezon City, and she is 34 years old. Dumaan sa maraming pagsubok ng buhay at hanggang sa ngayon ay may karamdaman yung isang natitira niyang anak at parang bibigay na siya. Hindi na siya nagdarasal, hindi na nagsisimba, parang nawawala na ng pag-asa. What can you say? Magandang gabi sa iyo, Catch. And una, sorry for your loss. Kasi parang narinig ko kanina, Brother June, di ba, nawalan din siya ng mga mahal sa buhay. Mm-hmm. So, and naintindihan natin na hindi biro yung mawalan ng kahit na ano pa man na mahalaga sa iyo. Yun pa kayang mga mahal sa buhay. Right. Kaya lang kung iisipin natin, Catch, lahat ng mga bagay kung tutuusin sa mundong ito na tinatamasahan natin, ultimo ang ating buhay ay pahiram lang sa atin ng Diyos. Kung familiar ka sa nangyari kay Job, Right. Na sinubukan siya ng Diyos, binawi sa kanya ang kanyang kalahat-lahatan, but still si Job ay nanatiling matatag at matibay. Mm-hmm. At ang kanyang pananampalataya sa Diyos ay hindi natinag. Siguro sasabihin ng iba, madali lang yan kasi si Job yan nung panahong yun yan. Pero alam mo, kung iisipin, minsan, ibinibigay sa atin ng Diyos ang mga tao sa buhay natin, hindi para i-keep natin, kundi para gawin lang tayong mas matibay at ihanda sa mga bagay na ibibigay niya na mas magaganda. Lagi tayong hanap ng milagro, Catch. Pero kung iisipin mo, yung buhay na ibinigay sa iyo araw-araw ay milagro na yun. Mm-hmm. Dahil yun ay isang palatandaan na pwede kang magsimula ng panibago. Lagi kanyang binibigyan ng pagkakataon. Binibigyan kanya ng pagkakataon na maalagaan at makasama pa ang iyong anak. Binibigyan kanya ng pagkakataon na i-enjoy ang buhay na pinahiram niya. At binibigyan kanya ng pagkakataon na lalong mapalapit sa kanya. Bagamat mahirap, siguro huwag kang bibitiyo ng pananalig sa Diyos. Kasi, tandaan mo ito, iiwan ka ng pamilya mo, iiwan ka ng kaibigan mo, iiwan ka ng lahat. Pero ang Diyos na may likha sa atin, kahit kailan, hindi tayo iiwanan yan. Mawawalan ka ng pera, mawawalan ka ng kaibigan, pero ang Diyos, lagi yang nandyan. Beautiful. Beautiful. Sugar, maraming salamat. Sana marami pang mga nakikinig sa atin ng katulad mo na nakandang magbahagi ng... Alam ko si Sugar man ay dumaan din sa mga pagsubok ng buhay. Oh, yes, wala akong nakaliligtas sa atin. May tanong siya, ang sabi niya, bakit ako? Bakit hindi? Sino ka ba? That's the same question I have. Bakit hindi? Ikaw? Bakit hindi? Sino ka ba? Oo. Gaano ka bang ka-espesyal para lahat ng tao ay dumaan sa mga pagsubok at ikaw ay hindi? Mm-hmm. Naisip mo ba yung tanong na yun? Oo. Bago mo itanong kung bakit ikaw, bakit hindi mo itanong, teka, sino ba ako sa paningin ng Diyos? Oo. Na pinakamatalino, pinakamaalam, at pinakamagaling sa lahat? At bakit nakatuon sa akin ang mata ng Diyos? Dahil ikaw ay kanyang anak. Di ba? At kang sinusubukan. Dahil Hindi mahal ba pwede ka niya. na kaya nakatuon sa iyo dahil sa mahal ka niya at gusto niya lang na maalala mo siyang lagi? At may pangarap siya para sa iyo. May pangarap siya pa at saka hindi, Brother June. Baka kaya lang sa sinusubukan dahil hinihintay lang ng Diyos na siya ay lumapit ng lumapit sa halip na siya ay lumayo. Mm-hmm. Huwag kang magpapatalo sa kaaway. Ah. Alam mo, ang mga bagay na hindi komot nangyayari sa atin ng mga bagay ay nangangahulugang ang Diyos ay masama na. Tandaan mo yung sinabi ko, minsan, ibinibigay ng Diyos sa atin ng mga bagay, hindi para i-keep natin, kundi para ihanda lang tayo sa mas magandang bagay na nakatakda ng ibigay sa atin. Sana, matuto ka ulit na magdasal, manalangin, dahil I'm telling you, makakatulong yan sa'yo. Very good. Maraming salamat, Sugar. Thank you. Maraming salamat sa iyo. And thanks for that beautiful message. It's a wisdom from Sugar ng Pampanga. Thank you, Sugar. 11:06 ang tumpak na oras. Puntahan naman natin si Miss Greta Arce ng Cagayan de Oro City. Magandang gabi sa iyo, Greta, and welcome to Dr. Love.
Magandang gabi, Dr. Love. Good evening. Ay, nako, ito, gusto kong madinig. Si Sugar has her own way of sharing and sending her message. Si Greta ay may paraan na kaiba sa mga ordinaryong nadidinig natin sa pagbibigay niya ng mensahe. At nakita natin yan, nadinig natin yan sa mga nagdaang araw, kung gaano ka-franca ang Greta Arce. Greta, what can you say sa kasaysayan ng buhay ni Catch? Ganito kasi, Dr. Love, kay Catch, huwag mong isipin na ikaw lang ang may problema. Lahat tayo dito sa mundo, nagkakaroon tayo ng problema. Kagaya ko last year, bigla na lang namatay ang kapatid ko, bigla talaga. In short, inisip ko na lang na it's his graduation dito sa world. Kinuha na siya ni Lord para makapagpahinga na siya. Although hindi ko matanggap even until now, 7 months pa lang nawala ang brother ko. Yes. Pero inisip ko, blessing yun sa kapatid ko kasi mapupunta na siya kay Lord. Mapupuntahan na niya yung dapat puntahan ng bawat isa sa atin dito sa mundo. Lahat tayo may problema, pinansyal, lahat-lahat. Pero wag nating kalimutan. After niyan, may ibang kapalit. Magkakaroon tayo ng panibagong buhay na naman at saka prepare na naman tayo sa storm na naman. Yan ang cycle of life. Pag pinabayaan natin yung ating connection with the Lord, mas lalong lalala. Hindi ka pupunta sa heaven. Yan. Hindi ka magiging masaya. So for now, tanggapin lahat ng mga failure, ng mga problema, lahat-lahat ng mga nakaraan. Panibagong buhay, punta ka sa church, magdasal ka, ihanda mo ang sarili mo kung kukunin ka ni Lord, someday ready ka. Yun lang, Dr. Love. At saka maghanap buhay para mabuhay ka sa mundong ito na meron kang nakahandang, nakalaang para sa iyo. Very good. Thank you, Greta. Maraming salamat. Thank you. Si Greta Arce po yan ng Cagayan de Oro City. Si Lance Abellion ay merong komento. Sabi ni Lance, may mensahe para kay Catch. Ang comment ko lang po sa kasaysayan ni Catch, kapit lang po tayo. May mga danas po sa buhay natin na marahil guguho sa atin, pero may rason naman po ang lahat ng bagay. Magpapatibay po ito sa atin at magpapatapang. Yakap at padayon lang po. Buhat kay Lance Abellion. Si Andrew Villanueva. Sa totoo lang, dumating din ako sa point na parang kinu-question ko na rin ang destiny at even si God. Kasi parang gaya nga ni Catch, ginagawa ko rin naman ang lahat for the family. Tinatry ko lagi yung best ko na maging mabuti. Pero minsan, hindi talaga umaayon ng tadhana. Iniisip ko lang na it's a challenge for me, the God. At naniniwala ako na baka pinaprepare niya ako sa mas malaking challenge. Kasi hindi naman siya magbibigay ng problema or mga troubles kung hindi mo kaya. Maraming salamat po sa inyo. At sa mga nagpapadala pa ng mga mensahe sa atin, kung may time pa tayo, ating bibigyan daan ang mga mensahe po ninyo. Pagbabalik natin ay akin pong ibibigay ang aking opinyon sa liham kasaysayan ni Catch ng Novaliches, Quezon City. Basically, hindi naman tayo na nalalayo sa mga pahayag ng ating mga kaibigan, sina Lance Abellion, sina Sugar ng Pampanga, sina Greta. Halos pare-pareho po ang mga mensaheng bibigay natin. Ang katotohanan, tayong lahat ay dumadaan sa mga bagay na yan. At ang mensahe ni Dr. Love sa ating pagbabalik, 11 minuto makalipas ang alas 11 ng gabi. 14 na minuto makalipas ang alas 11 ng gabi. Para kay
Catch ng Novaliches. Maraming salamat sa iyong pagtitiwala sa ating programa at pagkakataon ay binigay mo sa amin para may bahagi namin sa iyo ang kaunting bagay na natutuhan din namin sa buhay na ito. Walang sino mang nilalang ang mabubuhay ng forever sa mundo. Kasabay ng ating pagsilang ay nando na ang petsa ng ating kamatayan. At walang nakaalam niyan maliban sa Diyos. In other words, ang lahat ay papanaw. At ito ang dahilan kung bakit isinugo ng Diyos Ama ang kanyang bugtong na anak upang ang lahat ng papanaw sa daigdig ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Naunawaan natin ang kirot na nararamdaman ng bawat isa kapag ang mahal natin sa buhay ay pumanaw at walang tao na hindi nakaranas ng bagay na yan. Kahit ang iyong lingkod. There was a time when my mother, who was 90 years old, passed away. At sa harap ng aking asawa at mga anak, ang kanyang huling paghugot ng kanyang hininga ay nakita namin. 2 years after, pumanaw ang aking ama. At kahit nakaburo lang aking ama ay patuloy ang aking programa sa radyo at telebisyon. Dahil may tungkulin din ako sa ating mga tagapakinig. Ang lahat ay papanaw. Tanong, bakit ako, Brother June? Bakit ang dami kong nakikitang mga taong mayayaman at tila hindi dumadanas sa mga pagsubok na dinanas ko? Bakit ako? Tanong nga ni Susan, ni Sugar, bakit hindi? Diba? Bakit hindi? Kung ang nakikita natin ay ang maalwang buhay ng mga mayayaman na sa ating pananaw at sa ating paningin ay walang problema, walang suliranin, hindi katulad nating mga mahihirap. Yan po ang akala natin. Hindi lamang natin nakikita ang tunay na kulay at buhay ng mga mayayaman na sa tingin natin ay walang problema. Ang katotohanan, mas marami silang problema kaysa sa atin kung paano nila mapananatili ang yaman na nakasanayan nila sapagkat pag nawala ang yaman, para silang nasa impyerno na. Bakit ako? Sapagkat ikaw ang napili ng Diyos na yumakap sa krus ni Jesus. Ang lahat ng pagsubok sa buhay ay pakikiisa natin sa pagyakap natin sa krus ni Jesus. Ang anak ng Diyos, ang kanyang bugtong na anak, ay dumaan din sa mga pagsubok ng buhay na napabasa natin sa Ebanghelyo. At ito ang pagkakataon ay binibigay ng Diyos sa atin upang mayakap natin ang kanyang krus at makibahagi sa paghihirap ni Kristo. Huwag nating isipin na iniiwanan tayo ng Diyos sa panahon ng kadiliman ng ating buhay, lalo tigit na naroroon ang Diyos sa ating tabi upang damayan tayo sa bawat sandali at bigyan ng tatag ang ating puso. Sa mga taong katulad ni Catch, na subsub na ang muka sa lupa dahil sa kahirapan, dahil sa pagsubok ng buhay. Kung subsub na ang muka ninyo sa lupa, saan pa kayo babagsak? Kung bumagsak na kayo sa lupa, saan pa kayo babagsak? Wala na. Ang tanging paraan ay
iunat ang kamay at ikapit sa kamay ng Diyos na nakahandang yumakap sa atin at itayo tayo sa ating pinagdadaanan. Ang pagtigil sa pagdarasal ay lalong nakasasama sapagkat ang pagdarasal lamang ang ating way of communicating with God. Ito ang daan upang madinig ng Diyos ang ating tinig ng pagsusumamo. Ito ang nagbibigay sa atin ng pag-asa at lakas kapag tayo'y nagdarasal. We believe in hope. Kapag tayo'y tumigil ng pagsisimba, lalo tayong napapalayo sa puso ng Diyos. Sapagkat sa pamagitan ng sakramento ng ating simbahan na itinatag ng ating Panginoon, dito sa mga sakramentong ito dumadaan ang biyaya ng Diyos upang ang bawat isa ay lalong mapatatag at mapatibay ng Diyos. Kung tatalikuran natin ang ating pagsisimba at ang mga sakramento ng Diyos ng ating simbahan, lalo tayong lumalayo sa puso ng Diyos. At tandaan natin, iisa ang intensyon ng Diablo. Ang intensyon ng Diablo ay patigilin tayo sa pagdarasal. Ang intensyon ng Diablo ay ilayo tayo sa mga sakramento ng simbahan. Sapagkat ito ang mga channels, ito ang mga paraan kung paano natin naaabot ang puso ng Diyos. Walang ibang nakahigit na makauunawa sa iyo, Catch, kung hindi ang nag-iisang babae na nagmahal ng lubos sa kanyang anak. Sa iisang babae na tulad mo ay nawalan ng anak. Sa iisang babae na isinuko ang lahat. Masunod lamang ang kalooban ng Diyos. Ang babaeng ito ay si Maria, na malapit sa puso ng Diyos sapagkat hindi tumigil ng panalangin. Si Maria na isinuko ang kanyang buhay sa Diyos at niyakap ang kalooban ng Diyos. Si Maria na may pag-asa. Pag-asang iniaalay sa Diyos. Si Maria na sa gitna ng kadiliman ng buhay ay kumapit sa kamay ng Diyos. Si Maria na ating ina. Para sa iyo, Catch, hindi ka nag-iisa at kami man na nakauunawa sa iyo ay kaisa mo sa iyong pinagdadaanan. Huwag kang bibitaw at huwag kang magsasawa ng panalangin kasama ni Mariang ating ina.